Hi, Maharlikans! Kamusta po kayo? Ngayon po ay magre-react po ako sa third presidential debate. Etong katatapos lamang. Pero bago po natin simulan, gusto ko lang pong bigyan ng pansin itong pagmumukha ni Karen Davila na parang ang sarap-sarap po lamukusin ng kanyang pagmumukha. Hindi ko po alam kung ano yung pinoproject niya dito na nagtitrending na ngayon yung mukha niya na kapag po si Mayor Duterte at saka si Binay ang kanyang tinatanong ay para po niyang gustong lunukin ng buong buo. Okay, lunukin niya ng buhay. Parang galit na galit po siya. Okay, so hindi na nga po niya pinatatapos yung mga sagot itong particularly ng dalawang ito. Pero pagdating po kay Marojas, masyado po siyang very parang nag-usap po sila eh. I mean, inaantay pa niyang pumalakpak yung tao. So ganun po yung ano niya, yung trato niya kay doon sa dalawa kumpara dito kay Marojas at saka kay Grace po. So ngayon po, gusto ko pong balikan yung mga questions doon sa Fast Talk. Ang tanong mo, Karen Davila, na masarap, lamukusin yung pagmumukha mong ewan. But anyways, number one, ang tanong niya is, palpak ba ang Administrasyong Aquino sa pagresolba ng Tanimbala scam? Of course, answerable by yes or no ito. Ang tanong na ito, alam nga namang sasabihin ni Rojas na, di ba, napalpak. So dapat Karen, ito yung tinanong mo dito eh. Naniniwala ka ba ng Administrasyong Aquino or naniniwala ba ang Administrasyong Aquino na may Tanimbala scam? Yun yung mga tiradang tanong, Karen Davila. Okay, number two. Ito, kaya mo bang solusyonan ang tanimbala? Of course. Very easy. Sasabihin ni Corremo Rojas, syempre oo. So, dapat binalik mo yung tanong niya. Yung tanong niya dati tungkol dun sa tanimbala na, kung nagpasok ka ng kontrabando sa airport, paano naging problema ng gobyerno yon? Di ba? Mukhang tanga lang. So, anyways, number three, sapat po ba ang nagawa nyo nung tumama ang bagyong Yolanda? So, yun yung tanong ni Karen. Number 3. Dapat ang tanong doon is, saan po ba napunta ang ibang pondo para sa mga biktima ng bagyong Yolanda? Which is hanggang ngayon, marami pa rin kawawang mga biktima dahil yung pondo ay ninakaw ng gobyernong Aquino kasama yang si Marimar Rojas. So, another question doon sa Fast Talk na yon. Papayag po ba kayo sa pagpasok ng mga bagong minahan sa Pilipinas? Dapat ang tanong doon, Karen, ganito eh. Bakit wala kang ginawang aksyon laban sa ilegal na minahan sa Agusan del Norte na pagmamay-ari ng kaibigan mo si Eric Gutierrez? Dahil libre lang naman ang paggamit mo ng eroplano sa pangangampanya. Dapat yun yung mga tanong eh. Diba? Straight to the point kung ano yung issue, hindi yung pasikot-sikot. At ikaw, Marojas, nakakaloka ka. Gumamit ka pa talaga ng quote ni Batman. Diba? Isang fictional character na hindi nag-i-exist sa mundong ito. Na ibig sabihin, yung utak mo fake. At saka, by the way, bravo. Ang galing mo doon. Imagine mo, without holding your thoughts, naisip mo kaagad yung quote ni Batman. Talagang scripted. Alam na alam mo, ang galing mo eh. Alam mo, ang galing mo kung kung ikaw ay bagong politiko at hindi namin nakita yung mga makakapalpakan mo kasama ng mga kultong dilaw, baka maniwala kami sa'yo. But, dahil sa mga previous na ginawa ninyo sa bayan, MRT, Tanimbala, sa Zamboanga, at sa kung saan-saan pang mga issue na hindi nyo binigyan ng pansin. Okay. So, ikaw, Marojas, dapat kumuha ka nung quote sa mga famous na tao, yung buhay na tao. I mean, yung tao talaga, hindi yung fictional character. Pwede ka naman kumuha kay Martin Luther King Jr., kay Einstein, or kay Nelson Mandela. O kaya, gusto mo kay kay Chiquito, o kaya kay Katsupoy, yung mga ganong, mga buhay na tao. Or, huwag na tayo lumayo, may famous quote ka. I remember yung famous quote mo na, you have to understand that you are a Romualdez and the president is an Aquino. So, bahala kayo sa buhay nyo. So, pwede mong ginamit yun. Famous ka dun eh. Ang galing-galing mo nun eh. Diba? Sana sikat ka na naman. Okay? So, ngayon,
Dumako naman po tayo kay Grace po. Si Grace po ay isa po siyang teacher, so laging prepared po yan sa kanyang lesson plan. Ngayon, ang tanong sana na gusto kong itanong doon, o itanong dapat ni itong si Karen Davila, na ang sarap, talagang ang sarap na mukusin ang pagmumukha niya doon eh. Ang tanong mo dapat dito, Karen, is ganito. Bakit hindi niyo po tinupad yung ipinangako ninyo sa inyo mga supporters sa Baguio na ₱500 na incentive? So, yun yung mga tanong dahil lumabas yun eh, na-videohan yun. Number 2, dapat tinanong mo rin, Karen, ha, na tungkol dun sa 141 buses na inarkila ni Po at ng kanyang mga kampon sa paghakot, okay, sa mga tao doon sa bukid noon at nagbigay ng tigwa 1,000 cash allowance at mga t-shirt. At number 3 po, ang number 3 po, ito yung pinaka-controversial na sinabi ni Grace po na nag-renounce na po ang kanyang asawa. So, nabasa ko po na nag-renounce yung asawa niya at saka narinig ko rin doon sa debate na based dito sa record, ito, na pinirmahan, okay, witness ni Carlos Alan Tanyada Yam, barangay chairman ng Green Hills. Ang tanong ko sa iyo, Grace po, nung kinuha mo ba ang US citizenship ninyo, kayo, magpamilya kayo, o ikaw, naturalized citizenship, sa barangay ba kayo binigyan ng citizenship? Base po sa batas ng Amerika, okay, ito po, ang sabi po sa batas ng Amerika, na ang isang US citizen, okay, na pag gusto po niya mag-renounce, dapat po pupunta siya sa embahada ng Amerika kung nasa ang bansa man siya. Ito po, babasahin ko. Based on Immigration and Nationality Act, okay, a US citizen, okay, right to renounce her citizenship, okay, her citizenship, making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or consular officer of the United States in a foreign state, in such form as may be prescribed by the Secretary of State, okay, or making in the United States a formal written renunciation of nationality in such form as may be prescribed by, and so on and so forth. So, ibig sabihin, kung talagang honest kayo, Grace po, bakit hindi yung asawa mo pumunta sa US Embassy sa Pilipinas? Diba? Ito po ay maliwanag na panluloko sa taong bayan, especially po doon yung mga kababayan nating medyo hindi nakakaabot ng mataas na pinag-aralan. Ito po yung tina-target nila. Grace po, wag mo kaming lolokohin dahil we're not idiot, you know? Hindi kami stupid para maniwala sa ganito. Kung sa barangay, invalid yun. Later on, gagawa na naman kayo ng eksena na, ganito, ganyan. So, hindi pa rin talaga na-renounce yung citizenship. But ganun pa man po, gusto ko lang bigyan ng papuri siyempre, si Mayor Duterte at saka si Binay, in fairness. Ang galing niya doon sa kay Madam Miriam na, you know, nilalaya nila. So, nakakatuwa po tignan. Actually, natuwa ako doon. Ganun pa man, para po sa ating mga kababayan, you know, mga Pilipino, papalapit na po itong eleksyon natin. Nakikita na po natin kung gaano po kabugok itong mga presidentiables natin, especially ito si Mar Rojas. Okay, at saka si Grace po. Si Mar Rojas po, kung mapapansin niyo, balikan niyo po yung mga previous interviews niya, especially yung mga ambush interviews niya, palpak po siya. Kaya nga nagtitrending yung mga palpak po niyang sagot eh. Kasi po, hindi niya napaghandaan. Pero ito po, ang third presidential debate, ay handang-handa po siya. Scripted po ito. I think na-email na ni Karen Davila before yung debate na to. So, tignan nyo ha. Diba? Nakikita ng mga mata natin, nararamdaman natin na itong mga ito ay nag-collaborate. Niloloko po tayo. Imaginein mo. Ito pa lang, itong debating ito, niloloko na tayo ng mga walang hiyang ito. Napaka-bias ninyo. Ito, Karen, ayusin mo yung mukha mo ha. Sa totoo, ang sarap mo talagang lamukusin. Yung mukha mo. Actually, gusto ka tanun eh. Hindi ko lang maintindihan ko, nung pumasok na sa utak mo talaga yung projection mo, nakaganon ka. O ayan, nag-trending ka ng bonggang-bongga. Nakabawi sa'yo si Alma Moreno ha. Bongga. So, yun lang po sa lahat po ng mga nanonood. Ito po ay para sa kinabukasan ng bayan. Pumili po tayo ng kandidatong may utak, may puso, at may pagmamahal sa bayan. At, you know, yung mga sinabi ni Madam Miriam Defensor, pag sinunod yun lang po, magiging masaya po ang Pilipinas. Mababawasan na po ang mga nakawan dito, mga pesting mga kandidato na nagbabayad sa inyo ngayong eleksyon.
And later on, babawiin po talaga nila yan. So, maging matalino po tayo. Lahat naman po tayo gusto ng pagbabago. Gusto ng maayos na Pilipinas. So, yun lang po. Mabuhay po kayong lahat. At tuloy ang laban. Ikaw Mar obvious ka ha. Walang hold of thoughts ha. Alam na alam mo lahat ng sabihin mo. Yun lang po. Mabuhay ang Pilipinas.